Welcome po mga ka-trigger at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Marjo Piano. Ang sabi niya, Tay, pa-review po kayo kung gaano kalakas ang caliber 9mm. Salamat po. So, may mga video na rin tayo nito, kinumpara na natin sa 40, pero tingnan natin kung gaano ba kalakas at ka-effective ang 9mm. Tingnan rin natin ang counting history nito para mas malinawan sa atin. So yan, at bago natin sagutin yan ay gusto ko lang kayo pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil dumarami naman yung ating mga subscribers at umabot na tayo sa 48,300 na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pag-share. At ngayon din maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues na kung saan ang ating YouTube channel ay itinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent nating tinutulungan para makapagpatuloy ng kanilang pag-aral. At maraming salamat dito sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili kayo ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Mag-message lang kayo dyan kung kayo may papaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Sir Noli Peace America. Maraming salamat Sir Noli sa iyong walang sawang pagbibigay ng tulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Okay, so yan, punta na tayo sa sa katanungan ni Marjo Piano. So, gaano ba talaga kalakas ito? At tingnan natin kung ito ba talaga ay reliable. Ang 9mm, tingnan muna natin ang nito. Ang 9mm ay inintroduce na una pa ito sa 45 caliber. Okay, inintroduce ito noong 1902. Inintroduce ito noong 1902. At ito ay naging standard for military at law enforcement, civilian at pang self-defense. Yan ang niyan. So, umpisa pa nung 1902 yan, kaya lang naman nagkamero ng 45 caliber ay dahil nga sa stopping power na ang dahilan ay yung mga muro sa Pilipinas na hindi kayang patumbahin. Sugod na sugod. Alam naman ninyo mga ninuno natin, sobrang tatatapang. Kinakailangan ng mga military na may stopping power. Pero ito ay, nung 1902 pa, ito ay inintroduce na itong 9mm lager o lager. Yan. So, naging na ito, law enforcement, civilian, self-defense, handgun around the world, known for its balanced, manageable recoil. Kaya, ang kagandahan kasi nito, ang 45 kasi mas merong iba na nabibigatan, nalalakasan sa recoil. Ito ay balance. Kumbaga, hindi gaano kalakas ang recoil at maganda ang capacity. At meron din ito recoil at impressive din ang nito, stopping power. So, hindi nga lang kasing lakas ng stopping power ng 45 caliber, pero enough para mapahinto mo yung threats. Ito ay enough na. Kumbaga, hindi naman ito brutal para sa akin. So, ito yung katangian ng ang sabi nga dito ay 9mm is a versatile round that performs well both compact and full-size firearms. So, may mga compact nito, mga full-size na firearms. So, ito ay isa sa napakaganda. At ang nito, ang experiment nito, ang ginamitan ito ng ballistic. Alam niyo yung paggamit ng ballistic. Meron silang mga
gelatin to metric to human body suggest. Ginamitan ito ng mga gelatin. Ginamitan yung mga ballistic gel. Ginamitan ito sa test. Mamaya sabihin ko sa inyo. Sa human body, ginamitan din ito ng test. Suggest that 9mm bullets from a handgun will penetrate about 30 centimeters to human tissue. Okay. Hindi naman siguro tao ang binaril. Baka yung tissue ng hayop. Siguro. Okay. Ay 60 centimeter. Nagpipenetrate ng mahigit na dalawang feet, 2 feet. Mahigit na kalahating metro sa sa human tissue. Ay so sobra-sobra pa itong mag through and through. May napanood akong video na yung pulis inatake ng may sira ulo. Yung pulis pag atras niya hindi kulang sa training yung pulis, napatid, napahiga. So tinataga siya nung tao na may sira ulo. Buti nakabunot siya na baril niya. Nag-through and through yung bala. Pero buti na lamang at siya nakagulong, hindi siya tinamaan ng taga. So, kung sa stopping pa, kung 45 yun, ay sigurado ko yung tao na binaril niya tumba na. Hindi na niya napatumba. Pero namatay din yung tao. Namatay din yung tao na, sang-ayon sa balita, namatay din yung tao. Dahil nga, nag-through and through, lumabas sa likod yung yung bala. Close kasi, close. Halos 2 meters lang. So, yun ang nito. Ang penetration nito. Malakas ang penetration. Sa human tissue ay 60 centimeter. Okay? 2 feet sa human tissue. Yun ay sa experiment nila. Okay, a fully jacketed bullets from an assault rifle sa mga AK will go much farther. So yung mga assault rifle, mga AK-47 na yan, mas malakas yan pagdating sa mga ganyan. So ayan ang niyan. Ganyang kalakas ang 9mm. Ang sabi pa dito pero kumpara natin naman sa 45 at 9mm, ang sabi dito since it gouges out a larger permanent wound cavity. Yung pagdating sa 45 caliber, malaki ang sugat, permanent wound cavity, transfer to more energy to a target, and is relatively has inclined to over-penetrate. Ang sabi dito kung ikukumpara natin sa 45 at 9mm, it is fair to say that the 45 ECP has more stopping power than 9mm. Pagdating sa stopping power, fair to say na 45 ECP talaga. Kaya nga ginawa ang 45 ECP dahil sa stopping power. Yun talagang isang katangian ng 45 caliber ECP. Yang stopping power. Kaya nga yan ay inimbento ni John Moses Browning. Pero pagdating sa penetration ay malakas ang 9mm. So yan ang diyan. Ang katotohanan dyan. At yung sa 15 yards, kung magsisiro ka, ay kasarapan na magsiro ng pistol. Mga red dot sight, 15 yards. Kumbaga yung 15 yards yan ay flat na flat yung kanyang trajectory. Ibig sabihin yan, hindi pa bumababa yung trajectory niya sa 15 yards. Kaya ang suggestion, kung magsisiro ka ng 9mm ay ilagay mo yung target sa 15 yards. Yan ang kasarapan na zero. Kumbaga sa effective range yan, yung pinakang effective range niya.
Diyan maganda mag-zero sa ano. At kung tatanungin naman natin ang travel ng bala ay sabi dito 9mm bullet travels around 1,500 feet. It will travel around 2,500 yards before it falls. Okay? So, ang bilis ng bala nito ay 1,500 feet per second. 1,000. Yan ang velocity niya. At ito ay magta-travel naman yung bala ng about 2,500 bago bumagsak. Ibig sabihin, bago bumaba sa lupa. Maliban lamang kung nakatungo yung iyong muscle ng baril, ay bagsak agad sa lupa. Maring ito ay naka-incline ng konti. Okay? O nakapantay. Nakapantay. At ang ano dito, kung tao ang iyong babarilin sa 100 yards, kung tao ang iyong babarilin sa 100 yards, dito sa nabasa ko, sa ulo mo punteryahin, sa 100 yards, sa ulo mo i-aim. Dahil ito ay bababa sa 100 yards, ang ibinaba ng bala ay nasa 10 to 15 inches. So, walang kawala. Basta nakasentro. Ito. Basta kung sa noo mo pinunterya, kung inay mo dyan sa ulo, ay talagang sa vital points. Yun ang sabi dito. 10 to 15 inches ang ibababa ng bala. Depende kasi yan sa sa lakas ng bala. May mga plus P pa nga eh. So yan ang So yan ay sa mga handgun Ito sabi how much does 9mm drop for 100 yards? Will drop to 10 at 100 yards. 9 inches to 15 inches. 10 hanggang 15 inches ang ibababa, idadrop ng bala kung ipinutok mo sa 100 yards. So, kung sa ulo mo pinuntirya, kaya nga pagka ang advice ko sa mga kung malayo, sa ulo mo puntarin dahil bumababa ang bala. Okay, maliban lang kung kumaliwa o kumanan. Dapat nakasentro talaga yan. So, yan. Yan ang ganyang kalakas ang 9mm pistol. So, kung babasahin natin ang mga pare-pareho lang naman kung babasahin natin. Pero ito ang masasabi ko. Kung gusto talaga ninyo na may malakas, depende rin kasi ang stopping power sa bala. May mga siyempre kung gusto talaga ninyo may stopping power, edi mga hollow point na. At bumili na kayo ng ng mga bala na wag na yung mga reload. Yung talagang, kung gusto naman talaga ni may stopping power, hollow point ang ibala ninyo. At may magagandang klase ng mga bala na pang 9mm. So, yan. So, palagay ko, wala na akong masasabi pa pagdating sa overall, ay ang sabi nga dito, ang standard 9mm loads open produces between 3,500 to 4,000 foot-pounds ang energy. Okay, so malakas talaga ito. Yung 9mm pistol, also known as IOF 9mm pistol, is a semi-automatic pistol manufactured in rifle factory
Yan. So, depende rin kasi yan sa haba ng mga barrel. May mga compact, may mga full size, at mayroon na rin mga ginagamitan na rin ito sa mga automatic rifles. Mayroon na rin. So, paghaba ng barrel, paglakas. Pero sa mga standard na bala, sa mga standard na pistol, ito lang yung mga binasa ko. Ang 9mm beats pretty much round. The primary reason he gave me is lower recoil. Ang kagandahan nga lang dito, bukod sa effective siya, ay yung recoil niya. At dahil sa ang recoil niya ay manageable, makakaputo ka ng mabilis. Mabilis ang yung acquisition pagka manageable ang recoil. So, ayun lang ang mano ko. At ang importante sa akin, kahit pa anong caliber ng iyong baril, kung hindi ka naman marunong gumamit at hindi mo alam ang paggamit niyan, yun ang masaklap. Dapat, alam mong gamitin ang baril, mayroon kang practice, paminsan-minsan, mag-practice ka, hindi ang pagandahan ng, minsan, hindi man nadadala sa pagandahan ng baril, sa palakihan ng caliber, kung ikaw naman na hindi tumatama at hindi mo alam ang gamitin, nagraratil ka o natataranta ka dahil wala kang practice. So much better talaga na anumang caliber ang inyong baril, mag-practice kayo, alamin ninyo ang zeroing ng inyong baril, alam ninyo kung paano gumamit ng baril, alam ninyo kung paano ingatan ang inyong mga baril. Kaya tayo ay may YouTube channel. Magtanong lang kayo dito at sasagutin natin. So yan lang ang masasabi ko. So, ang para sa akin, magandang pang carry, enough. Sa akin, enough na ang 9mm. Pinakang kumbaga, hindi mahina, hindi naman sobrang lakas. Nasa level ang 9mm. Kumbaga yan ay, kahit hindi mo kailangan ang sobrang lakas na caliber, pero enough na yan kung alam mong gamitin. Dahil yan ay ginagamit ng mga military, law enforcement, at magandang pang home defense. Okay, so yan lang. At ito na ang ating mga, shoutout na lang doon sa ating mga community spotlight. Okay, shoutout kay Randy, meron kang 100 plus engagement. Shoutout kay Di Calibre Jr., meron kang 2 engagement. Shoutout kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 86 engagement. Shout out kay OFW Palaboy, meron kang 1 engagement. Shout out kay Wallace Habis, meron kang 64 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Yan, meron na tayong Papa Burger dyan. Matatagpuan ninyo doon sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Buy one take one ang burger dyan. Sa halagang 40 pesos lang. Maraming salamat sa inyo.